Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Elaine, at sa episode na to, subukan naman natin ang Kia EV9. Ano, ready ka na ba? Tara na! Ito ay pure electric motor. May maximum output ito na 384 PS at may maximum torque naman na 700 Nm. 99.8 kWh ang battery capacity at ang range ay 505 km. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Gusto mo ba ng best car? Yung pinakamaganda? I-try mo to! Naging World Car of the Year, World Electric Vehicle at Women's World Car of the Year. May Red Dot Award pa to at marami pang iba. Kaya i-research mo na lang ang mga naging awards nitong Kia EV9. Sa unahan, matapang at boxy ang itsura. Mataas at malapad yung tindig nito pero gumamit sila ng futuristic and smooth lines. Vertical yung LED headlights at maninipis naman yung daytime running lights. Sa ilalim naman ng hood, storage area ang nilagay. Sa sides, mas emphasize dito yung straight lines. Kitang-kita doon sa roof rails, sa lines ng bintana, sa flush door handles at sa gray accent dito sa baba. Ang ganda rin ng cuts ng mga wheel arches. Bruskong-bruskong tignan at bagay na bagay sa 177 ground clearance na may 285/45 R21 alloy wheels na may modern design. Ang side mirror nito, camera na din na merong signal light at meron pang isang camera sa ilalim para sa around view monitor. Sa likod, simple lang yung design pero distinctive dahil dun sa kakaiba at matataas na LED taillights. Malinis yung pinto, power tailgate to, at modern design naman na malapad yung bumper. Naka-shark fin antenna, may spoiler na may third brake light, defogger, nakatago na wiper, reverse camera at parking sensors. Sa loob, makikita at mararamdaman mo na agad na maluwag to, parang lounge yung experience niya. Naka-tatlong screen to, pinag-isa lang nila, dalawang 12.3 inches na screen, isa para sa instrument cluster, isa para sa infotainment system. May Apple CarPlay, Android Auto to, may Bluetooth function at saka meron ding voice command. At isang maliit na screen sa gitna para sa controls ng aircon. Meron pang dalawang additional screens para naman dun sa side mirror, dun mo na sila titignan. At ang speakers nito,
14 na Meridian Surround Sound System, kaya maganda rin ang tunog nito sa buong sasakyan. Sa ilalim ng screen, meron pang buttons, yung pwede mong i-touch at saka yung merong physical touch na buttons. So yung nandito, home, map, search, media at saka setup, tapos may hiwalay na controls para sa volume, yung power na on and off nun, at saka yung controls na rin ng aircon at saka hazard button. Sa ilalim pa nun, merong dalawang Type-C USB ports at saka isang 12 volts na power supply, tapos meron ding cup holders dito na pwede mong itago. Sa baba nun, nandito yung auto hold, hill descent, yung para sa 360 camera at yung parking sensors. Meron din siyang wireless phone charger pad dito at meron pang isang compartment dito sa ilalim. Bukod pa doon, meron pang isang malaking compartment na nandito sa pinakailalim nitong center console. So dito, pwede ka maglagay dyan ng bag, kahit sapatos pwede rin dyan. Ang manibela naman nito, leather wrap, mataba at saka masarap hawakan dahil malambot siya. Dito sa left side, nandito yung control ng cruise control at sa right side naman doon sa infotainment system. Sa baba nitong busina, nandito yung drive modes at saka terrain mode. Sa likod naman ng manibela, meron ditong paddle shifter pero para to sa regenerative braking. Makikita nyo dito sa instrument cluster dahil meron siyang 3 levels. Hindi rin nga pala kayo mahihirapan mag-adjust nitong manibela dahil tilt and telescopic to na dipindot lang. Ang shifter nga pala, additional stock siya dito sa likod ng manibela. So nandito na rin yung on and off ng sasakyan, yung drive, reverse at saka neutral. Di-twist lang siya tapos dipindot lang yung park. Puro soft touch materials ang ginamit dito. Merong combination ng metallic at saka ng matte, kaya eleganteng tignan. Dito sa pintuan ng driver, may controls din dito para sa heated and ventilated seats. Pwede ring heated yung manibela para hindi lalamigin yung mga kamay nyo. At saka syempre yung controls ng mga bintana at lock ng doors. Sa baba ng aircon vent dito sa left side, andito naman yung mga buttons para sa bukasan ng charging port, ng hood, ng trunk, at saka yung handbrake niya. Dito naman sa second row, napakaluwag. So ito yung normal driving position ko, 5'4" nga pala ako. So lagpas 3 fist yung knee room ko. At yung headroom ko naman, mga 1 dangkal. So ito, pwede nyo pang i-adjust yung upuan, atras, abante, bahala kayo kung saan kayo komportable. 6-seater to, tapos naka-captain seats naman yung second row. Ang maganda dito, meron siyang massage function. So, nandito sa mga armrest, pwede nyo i-control ang massage. Pati na rin nga pala ang driver at yung passenger sa harap, meron din yung massage functions. Tapos, ang pinto nito, may controls din para sa heated and ventilated seats. So, hindi ko na alam kung paano pa hindi kayo magiging komportable talaga dito. Ito yung mga pinakamasarap na upuan dito sa sasakyan. Equipped din to sa privacy screen, meron din tong ISOFIX tethers, 3-point seat belt, meron din seat back pockets, merong saksakan ng Type-C USB dito sa sandalan ng passenger sa harap. Yung passenger seat nga rin pala dito sa right side, meron din siyang controls dito sa gilid para yung nakaupo dito, pwede nyo nang i-adjust atras abante itong upuan pagka walang nakaupo dyan. So para mas maluwag kayo, i-abante nyo na lang. May controls ng aircon sa taas, may hawakan, may sabitan, tsaka may ilaw. Merong cup holders dito sa center console at isa sa mga paborito kong feature, merong lumalabas na tray. So yan, pwede nyong patungan yan ng bag nyo o kaya ng cellphone. Tapos, pag ibinukas mo naman to, meron pang isang compartment na sobrang lalim. Dito sa third row, kasyang-kasya pa rin kahit adults dito. So, meron pa ako isang daliri na space sa knee room, tapos lagpas isang dangkal naman itong headroom ko. Merong mga cup holders dito sa gilid, magkabilaan, tapos merong mga mabababaw na compartments. Magkabilaan din merong Type-C na USB ports, at meron ditong pang-adjust ng recline ng seats. So, pwede nyong katulad dito, naka-recline para hindi kayo masyadong straight naman at komportable pa rin. Hanggang dito sa third row, meron ding ISOFIX tethers, kaya pwede pa rin kayong maglagay dito ng car seat. Ang trunk space nito, napakaluwag. So, marami rin kayong malalagay dito. Dito sa left side, meron dong socket na 12 volts. Dito naman sa right side, merong socket para sa V2L. At meron ding controls para itupi at iangat ang third row at saka second row ng mga sandalan. So, dito pala, kaya pala siya nanalo na Women's World Car of the Year dahil para kayong Disney princess dito. Pipindot-pindutin nyo lang at hindi kayo pahihirapan ng sasakyan na to. So, walang muscle na igagalaw kundi daliri. Pag binuksan nyo naman to, andito naman yung tools ng sasakyan. At
dito na tayo sa test drive. Siyempre, lahat naman ng comments ko dito, base sa aking sariling pananaw. Bilang babae, tatanungin nila ako, madali daw bang i-drive to? Well, sa akin kasi, pagka diretso lang, siyempre, madali lang. Pero kasi, yung sasakyan, tatandaan nyo, malaki kasi yung sasakyan. So, medyo mahaba siya. Kailangan lang magbibigay ka ng allowance pagka liliko ka. Pero yung lapad niya kasi, kung mga nagdadrive na rin naman kayo ng SUV, ganun lang din naman. So, sa akin, hindi naman ako nahihirapang magtansya kasi sanay din naman ako mag-drive ng malalaki. Ang mode na gamit natin ngayon, eco mode lang. Pero sa akin sapat na yung eco mode kasi meron na rin siyang bigay. Hindi nga lang ganun kabilis katulad ng normal at saka ng sport. Siyempre, pero kumbaga sa akin, yung mga pang dito-dito, tsaka yung mga hindi ka naman nagmamadaling lakad, okay na. Ang drive modes nga pala nito, meron siyang eco, normal, sport, at meron kang pwedeng isang i-customize. So, yun, ikaw na bahala kung anong drive mode yung gusto mo. Kasi may, parang, yun nga, i-customize mo. Tapos, meron din siyang button dito sa baba na for terrains, diba? So, yung terrain naman, snow, mud, at saka sand. Ang steering nito magaan. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kasi yung malaki yung sasakyan, pero hindi mo ramdam sa braso mo yung bigat pagka ililiko. Walang ganon. Konting-konti lang. Tapos kasi lahat ng lahat ng pang-adjust, tulad ng sa upuan, tulad ng sa manibela, meron tong tilt and telescopic. Pero dipindot lang lahat. Kaya sa akin, parang wow, yung muscle ko talaga hindi magagamit. Daliri lang. Ang braking din ito, suabe, hindi rin siya pumapako. Tapos, sakto lang dun sa, hindi mo, di ba yung iba, pagka malaki yung sasakyan, may konting, pag namreno ka, mararamdaman mo may konting roll pa pagkatapos. Ito kasi wala. Yung kayang-kaya niya yung bigat ng sasakyan. Sa comfort and suspension naman, wala akong masabi kasi masarap yung feeling dito sa loob. Kahit ikaw yung driver, hindi ka magre-reklamo. Siyempre, mas masarap umupo dun sa likod, sa passenger side. Pero kumbaga sa driver side, kahit araw-araw mo siyang gamitin, papunta sa trabaho, or kunyari, katulad ko, nanay, tas maghahatid ka sa school, or may mga errands, alam mo na, kung saan ka pupunta within the day, tapos lagi mong gagamitin, hindi ka mapapagod. Actually, isa sa mga sasakyan na parang luxurious talaga yung feeling niya. Kahit ikaw yung nagda-drive, hindi ka papagurin. Ito, yung dinadaanan natin ngayon, may may konting uneven. Wala. Tapos yung kalsada kasi nandito tayo sa Villar City ngayon. Hindi siya espaltado, sementado, pero yung kita na yung mga graba-graba. So, may mga mga uneven portions. So sa akin, pag ganito yung sasakyan mo, hindi mo nararamdaman yung uneven part na. Tahimik na tahimik din dito sa loob. As in, wala kang maririnig na ingay sa labas. Pero, meron siyang yung pagka nagtutulin ka na, may sound na hovering. Kasi yung iba, nawiwirduhan kasi pag natulin ka, tapos wala kang naririnig. Eto, may parang hovering yung sound niya. Pero, maririnig mo, very lang siya, mahina lang siya, hindi siya malakas. Maririnig mo siya na yung, alam mo, patulin kayo, ganun siya. Pero hindi siya yung tunog ng makina. Tunog ng future. Try din natin yung cornering. Ito, may paliko. Yun, lapat na lapat din. Hindi tayo nalagpas sa linya. Mabilis ako ng konti, pero hindi ako namreno. Kayang-kaya nung sasakyan. Kasi diba yung iba may body roll talaga. Ito meron konti, pero kayang-kaya. Ayun, liko agad. Yun pael yun. Try natin ang normal. Ayun. Yung normal, pag pindot nyo palang ramdam nyo na yung hatak ng normal. Na nag-normal na tayo. Hindi na to eco. Pero yung sa akin, yung eco, okay na, sapat na eh. Yung normal, pagka lang gusto mo na yung syempre, pag mga nasa expressway, gusto mo na mas may sipa, yun. I-normal mo. Yung mga side mirror nga pala kasi nito, camera siya. So, merong mga screen dito sa loob para dun sa side mirror. Sa umpisa, mawiwirduhan kayo kung di kayo sanay.
Lalo na, di ba, sanay tayo natitingin sa labas, sa salamin, ganyan. Yung ano naman yung makikita mo sa side mirror, yun din naman yung makikita mo dun sa screen. Pero syempre, kumbaga, ite-train mo yung senses mo na dito titingin. At saka ano rin, na-adjust din siya dito sa controls, dito sa gilid. So, pwede mo siyang, kunyari, gusto mo makita, atras ka, gusto mo makita yung baba, baba mo yung, yung sa side mirror. At saka natutupi yan, yung camera sa labas, natutupi rin yan, kaya hindi lang siya nakausli. Nung nagpunta kami dati ng Korea, yung mga sasakyan doon sa Korea, ganyan na, hindi na sila nagsa-side mirror. Ang side mirror nila camera na. Malalaki yung mga bintana nito, kaya highly visible naman yung harap sa akin. Pero yung pinaka-harap na harap ng hood, pwede nyo gamitin yung 360 cam para makita nyo kung may mga, syempre, nando sa baba, na mabababang objects na hindi mo napapansin na baka tamaan. So, yun. Maganda yung may 360 degree cam. Yan, no? Kaya yung isang kamay pag magto-turn. Malaking sasakyan to. Ang Kia EV9 GT Line ay nagkakahalaga ng 5,988,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung naghahanap kayo ng sasakyan ng malaki, maraming maisasakay at maraming mailalagay, maluwag, komportable at itatrato kayo na parang Disney princess, subukan nyo na tong Kia EV9. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.